A blessed Sunday mga kapatid, mga minamahal at mga tagapakinig. Mapagpalang umaga ng pagsamba. Nais ko pong batiin ang ating pong mga kapatiran na kasama natin ngayon na nasa kanilang mga tahanan. Sa lahat ng ating mga tagapakinig and our extended family or listening with us from different country. Meron po tayong mga listeners from Hong Kong. Meron po tayong mga tagapakinig from Saudi, gayon din sa Russia at Israel, gayon din sa Bahrain. At magandang umaga po kung umaga diyan sa Hong Kong, gabi sa ibang panig ng bansa. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng pagtalakay sa temang level of maturity. At mula po sa unang Juan, 1 John chapter 2 verse 27 ang ating pong teksto from New International Version. Allowed me to read to you. Ang sabi po ay ganito: As for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Sa magandang balita, Biblia, ito po ang nasusulat. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritong nananatili sa inyo, hindi ninyo kailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. At nang ituturo niya ay totoo, at ito'y walang bahid ng kasinungalingan, at tulad ng itinuro ng Espiritu, mananatili kayo kay Kristo. Pinagpala na tayo nang basahin natin ang kanyang mga salita. Mga minamahal at kapatid, samahan niyo po ako. Bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, ay dumalangin tayo sa presensya ng ating Panginoon. Let us pray. Aming Ama, Diyos na dakila, sa umagang ito ng pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, nagagalak ang aming mga puso, sapagkat muli po kaming matututo at muli pong mapapatatag ang aming pananampalataya. Dalangin namin, Banal na Espiritu, patuloy kang gumawa at kumilos sa amin sa pamamagitan po ng pagkakaloob mo sa amin ng sapat na karunungan at kakayahang mai-apply sa buhay anumang mga matutunan namin ngayong araw na ito, upang kami ay maging kapuri-puri sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng mga pagpapalang espiritual na amin pong tatanggapin at magpapalakas sa amin sa pananampalataya. Purihin kadakilang Diyos, dalangin namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. According to the Word of God, every born-again, Spirit-filled child, if God has the anointing in his life. But every child of God are responsible for keeping and increasing the level of anointing and maturity. Kaya nga po, marami sa atin ang dapat na nagpapatuloy sa paglakad sa pananampalataya, na kailangan anuman yung ating pong tinanggap mula sa Banal na Espiritu by means or ways of living, ay tayo po ay mag-level up in the maturity, the way we think, the way we speak, and the way we act. Yan nga po ay makikita kung gaano kataas ang tayog ng ating pong buhay espiritual, ng ating pong pagkakilala. Maturity is not based on how old you are as Christian. Hindi po ito patagalan, gaano ka nakatanda, gaano ka nakatagal bilang Kristiyano. Maturity is the work of the Holy Spirit
in our lives. In 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 37, sa Biblia, ganito po ang sinasabi. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When the lion or a bear came and carried off the sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized by its hair, struck it, and killed it. Verse 36, your servant has killed both lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and from the paw of the bear will rescue me from the hand of his Philistine. Napaka strong yung paninindigan based on David's experience. Talagang powerful yung karanasan ni David nung hinarap niya po itong Pelisteo na kumukutya sa hukbong sandatahan ng mga anak ng Diyos. At kanyang ipinapahayag kay Haring Saul ang kanyang karanasan ng pagtatagumpay sa paggapi sa kuko ng mga leon at ng mga oso. At alam niyo po ba, ang sabi po ni King Saul kay David, go and the Lord be with you. Ang taas po ng kumpiyansa na anuman yung sinabi ni David kay King Saul na gagapi niya itong si Goliath ay mangyayari at binigyan niya po ng basbas that the Lord be with him. Yan. One of the wonderful anointing is that can make man a supernatural things. Makagagawa po ng supernatural. Could you imagine? Musmos na bata po itong si David and yet ay nagawa pong talunin ang mabangis na leon, ang hari ng kagubatan at ang malaking oso na kumuha sa inaalagaan niyang kawan, ang tupa. Inaagaw niya ang mga tupa at kapag siya'y binabalingan, sabi ay hinahawakan sa panga at kanyang pinapatay ito. Marami na siyang napatay na leon at mga oso. So yan po yung kasaysayan ng buhay ni David. At makikita natin, if we are anointed by God through the Holy Spirit, supernatural things may happen in our lives. According to the book of Acts chapter 1 verse 8, sabi po diyan, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall receive witness, and you will witness unto me both in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the outermost part of the earth. Ayan. You will be God witnesses throughout Jerusalem, Judea, and Samaria. Kapatid, kahit sino ka, sabi ng Biblia, pwede kang maging witness. Paano? After receiving God's anointing. Kailangan po kasi talagang nagle-level up. After you receive the Holy Spirit, the anointing comes upon you. You receive the power to be an effective soul winner. Talagang kahit sino yan. Talagang magkakaroon ka ng tagumpay ng pagbabahagi ng salita ng ating Diyos. Mula po sa ating teksto, buhat sa aklat ng unang Juan, sa ating pong binasa kanina ay anointing that we receive will remain. Sabi po ng Biblia, as for you the anointing you receive
from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but at His anointing teaches you all about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Purihin ang Panginoon. May tatlong bagay po tayong matutunan mula po sa salita ng Diyos. Una, receive the anointing. Sino nga ba ang ayaw tumanggap ng mga ganitong spiritual power from our God? Lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya, lumalaki ang bilang ng Delta variant case, at ngayon nga po ay naka-lockdown again ang Metro Manila, ECQ. Kaya nga tayo ay ang mga simbahan ngayon ay sarado, but we can gather and preach God's word sa pamagitan po ng online. Kaya nga po tayo from sa inyo pong mga tahanan, sa mga probinsya at Kamaynilaan, maging sa ibang bansa, ay kasama natin sa pagsamba ngayong umaga. But even to this hardship situation, napakahirap na pagsubok na hinaharap, kailangan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. We need to receive the anointing from God. Sabi nga po dito sa Psalms 23 verse 5, ang sabi po, Thou present at table before me in the presence of mine enemy, Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Ayan. Sa magandang balita, ipaghahanda mo ko ng salo-salo na nakikita nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay ibubuhos, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. So nag-uumapaw po. At sa Psalms 23, ipinakita po yung anointing of God by preparing tables in front of our enemies. Sino nga po ba ang enemies po natin? Definitely not our neighbor. Definitely not our relatives. Definitely not our family. Pero ang sabi po, but principalities of darkness, mga may kapangyarihang nasa himpapawid na namamayani dito sa sanlibutan. Hindi po kalaban natin tao, kundi ang mga hukbong espiritual. Ang sinasabi po ng Biblia. But when God prepared tables na nakikita po ng kaaway, and our head anointed with oil, alam niyo po, nag-overflow po yung biyaya ng Diyos sa buhay po natin. All we have to do is receive God's anointing. Kapatid, wala pong imposible sa Panginoon. When your head is anointed with anointing oil, you have joy within, combined with the fire of anointing. Outward, in your cup will begin to run over. Talagang meron pong pagdaloy ng biyaya sa buhay po natin. Kaya nga po pakanasain natin mga minamahal to receive God's anointing, the work of the Holy Spirit in our life. Pakanasain natin mga kapatid, nakapakapuspusin po tayo. When you are filled with the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit comes upon you, then you will receive the anointing power. Mga kapatid, mga minamahal, dito po sa Hebrew chapter 9 or chapter 1 verse 9. Thou hast loved righteousness and hated iniquity, therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. When you love righteous and hate sin, you will be filled with anointing. Ayan. Sa magandang balita, inyong mahal sa masamay namumuhi, kaya naman ang Diyos
Tanging ikaw ang pinili, higit sa sino mang hari, kagalakang tanging. Tanging-tangi. Ayan. Talagang pinili po tayo ng Panginoon. Among all creation. Brother and sister in the Lord, kung hindi ka pa naniniwala, sa oras na ito, maniwala ka na. God is ready to empower you. Just receive God's anointing. Paano? Through the Holy Spirit. Naalala po natin ang Panginoon when John the Baptist baptized Jesus. Jordan River, alam niyo po, ayaw pa nga ni John, ni Juan na bautismuhan siya. But it is the will of God. Ito po yung layunin ng Diyos na kailangan siya po'y mabautismuhan. Kaya after baptism of Jesus through John the Baptist, alam niyo po, bumaba po ang Espiritu sa anyong kalapate. So therefore, mga minamahal, kaya po napakahalaga sa atin na tayo po ay dapat na mabautismuhan sapagkat after we baptize in water, then after that, baptism of the Holy Spirit come follow. Susunod po yun. At kapag tayo po ay nabautismuhan ng Espiritu, then our life will be anointed by His power. Kaya nga kapag tayo po ay nakatanggap ng pagkapuspos ng kapangyarihan ng Panginoon, mga supernatural things na gagawa po natin. Yung mga imposible, nagiging posible. Katulad ng buhay po ni David. Alam natin ang istorya ng kanya pong buhay. Kung papaano siya naging tagapangasiwa at tagapangalaga ng kawa ng kanyang ama hanggang sa naging mandirigma ng talunin niya ang Goliath na lumalapastangan sa hukbo ng Diyos. At mula roon, marami ng pagtatagumpay ang nangyari sa kanya. At simula noon, siya po'y piniling hari at nanguna sa bayan ng Diyos. Supernatural may happen when we receive God's anointing. Pangalawa, releasing the anointing. Ayan. In the book of Ezekiel, chapter 47, dito po sa verse 3 to 5, Ezekiel, when the man went out to the east with the line of his hand, he measured 1,000 cubit and brought me through the water, and the water came up to my ankles. Again, he measured 1,000 and brought me through the water. The water came up to my knees. Again, he measured 1,000 and brought me through. The water came up to the waist. Again, he measured 1,000, and it was a river that I could not cross, for the water was too deep, water in which one must swim, a river that could not be crossed. Ang pagkakasukat ay palalim ng palalim, at karanasan po dito, kapatid, maranasan po natin yung tinatawag na level of anointing in life. Nagpatuloy kami sa gawaing silangan, may hawak siyang panukat, sumukat siya ng 500 metro, pagkatapos lumusong kami sa tubig hanggang bukong-bukong, sumukat muli siya ng 500 metro at umabot hanggang sa tuhod, sumukat siya muli ng 500 metro, nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yun na isa ng ilog na hindi na ako makalusong. Malalim na ang tubig at kailangan languyin upang matawid. There are levels of degree of anointing. Some walk at the ankle levels, some in the knee level, some at the waist level, and some swim in the deep. Mga kapatid,
in what area or level of anointing we have. Nag-release na po ang Diyos ng level of anointing. Nasaan po kayo doon? Nasa ankle? Nasa knee? Nasa waist? Or nandun na po kayo sa hindi na kayang tawirin at kailangan mo nang hindi mo na kayang lumusong, kundi kailangan mo nang languyin dahil malalim na ang tubig, malalim na ang level ng anointing ng buhay. Degree, level sa buhay po ng buhay ng isang Kristiyano. This is due to the degree they dwell in the presence of Almighty God. Some are knees level. Sabi ko nga po kanina, meron pong nasa ankle, nasa waist, o hindi na kayang languyin. They are carrying high level of El Shaddai's power. Ano po ba yung El Shaddai's? Means God Almighty. Meaning the overpowering, meaning God will do what the purpose to do. May kakayahan po ang Diyos na gawin. Walang imposible. Kung i-anoint sa iyo ang isang makapangyarihang pamamaraan ng kanya pong kapangyarihan, anong bagay ang hindi mo kayang gawin? Every church or ministry will also carry a strong anointing. Kaya nga po meron tinatawag na equipping. Meron pong ginawang guro, meron pong ginawang pastor, meron pong ginawang evangelist, meron pong prophet, meron pong disciples. So, fivefold ministry God made in every local churches. Para saan? To equip, to train, and to be qualified in the service for the Lord. Kaya kapatid, mga minamahal, wherever you are, anong bansa ka man, nasaan ka man, nasa Pilipinas ka man, nasa Metro Manila, nasa malayong probinsya, nasaan ka man, I tell you, God released the anointing power. Kailangan mong tanggapin ito at kailangan mong angkinin mula sa Diyos sapagkat may gagawing dakilang bagay ang Diyos sa buhay mo. And when you receive God's anointing, you need to work it. Work it. Talagang kailangan mong ipamuhay, i-apply sa buhay mo. Work it out. Kailangan po, di ba, yung mga lalaki o babae, para po lumaki ang muscle, para po lumakas ang katawan nila, ang ginagawa nila. They work hard. Body fitness. Meron pong dumbbell, meron pong barbell, meron pong different equipment na ginagamit to develop muscles in their body. Ganun din po sa buhay Kristiyano. We need to exercise spiritual activity in our life. Meron pong Bible reading, meron pong prayer, meron pong house group, meron pong Bible study, meron pong sharing God's word to other, meron pong faith na inaangkin yung mga bagay na imposible, but you believe that it will happen into your life. Brother and sister in the Lord, those things are exercising our faith in the Lord. In that way, you will exercise and you make yung pagtaas, yung level of maturity, the anointing, hindi lamang po dito sa ankle, hanggang sa maging knees, hanggang maging waist na po, hanggang sa hindi natin maarok. Yung lalim ng anointing ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya mga minamahal, mga kapatid, gawin natin yung nararapat. Do some exercises in our spiritual life. The church must come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to the measure of stature of fullness of Christ. Sabi, hanggang maging katulad tayo ni Kristo. In our own, hindi natin kaya. Bakit?
saksakan po ng dami ng ating kapintasan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa kanyang lakas, magagawa natin ang lahat ng bagay. I can do all things through Christ who is strengthening me. Kapag ginawa natin ang isang bagay para sa ating sarili, sa pamagitan ng ating lakas, hindi ho natin magagawa. Pero kung gagawa tayo ng isang bagay para sa Panginoon at mula sa lakas ng Panginoon, I tell you, mapangyayari ang lahat ng iyon. Bakit? Because God given you the anointing power. Binigyan kanya ng kapangyarihan, and God already anointed you para po tayo maging tinatawag na qualified in His ministry. Kasi po, hindi natin kaya ang ministry dito sa lupa kung sa ating sarili lang. Weak po tayo, mahina po tayo, meron po tayong hangganan. But from God's power and God's ability, you can do all things through Christ who is strengthening you. The word unity means oneness. It means having a common goal of doing God's will on this planet Earth. Kailangan po meron tayong uniting spirit. Ikaw at ang Panginoon nagkakaroon ng unity. Yung body of Christ, yung church, local church, nagkakaroon po ng unity para gawin ang kalooban ng Diyos. At kung magkaganon, mga minamahal, mga kapatid, you will be amazed. Yung mga ginagawa mo ngayon na hindi mo dati nagagawa, napakadakila at napakaganda. Third things, responding to the anointing. Ano nga po ba yung una? Una po, receive the anointing. Pangalawa, releasing the anointing. At pangatlo po, ay tinatawag na responding to the anointing. There are several blessings of walking in the fresh anointing. Ano po yun? Una, promotion. By my horn shall, dito po sa Psalms 92 verse 10. Psalms 92 verse 10. But my horn shall thou exalt like the horn of an unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakang aking dinaranas. May promotion po. Have you heard the saying, promotion comes from the Lord? Kapatid, lagi nating tatandaan, God is giving you ability to produce wealth. That's true. At naparito ang Panginoon, sabi niya, to give you life abundantly. So what's the meaning of this? Ano ba ang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Na binigyan kanya ng kakayahang sumagana. Binigyan ka ng kakayahan niyang mag-produce ng earthly wealth because He came to give you life and that kind of life abundantly. So anong ibig sabihin po yun? Isa lang po ang ibig sabihin. Promotion comes from the Lord. Promotion comes from the Lord. Pwede niya pong pasaganahin ka. Kaya niya nga gawin na magkaroon ng ilog sa disyerto. Ano ang hindi niya kayang gawin sa buhay mo? Lahat kaya niyang gawin just to improve your life. To level up your maturity, to level up your anointing as Christian. Kasi nga po, promotion comes from the Lord. The word promotion means to rise or to raise, to bring up, to exalt. This is what God's want to do with His children. Na gusto niya lahat tayo umangat sa buhay. Both spiritual
and physical. Physical and material. Material and financial. Ang sabi po ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay nito ay pawang idaragdag niya sa iyo. Bakit? Why? Kasi gusto niyang umunlad ka sa buhay. Umunlad ka sa pananampalataya. Umunlad ka sa buhay Kristiyano. Umunlad ka sa mga material na bagay. Umunlad ang buhay mo hindi lamang sa spiritual, kundi maging sa buhay material, financial, physical, and all these things shall be added unto you. Perception. Ano ba yung perception? Yung pangunawa na tinatawag na pangunawa. Ito po sa Psalms 92 verse 11, mine eyes also shall see my desire of my enemies. Aking nasaksihan yung pagkalupig ng mga kaaway, pati panaghoy ng mga masamay aking napapakinggan. Kapatid, can you see what I see? Parang kanta yun ha. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Or nakikita mo ba ang nakikita ng Diyos? Ang nakikita ng Diyos, ang tao na anak niya, nagtatagumpay. Nakikita mo ba na nagtatagumpay ka? Nakikita niya na ang kanyang mga pinagkalooban ng anointing through the Holy Spirit, growing, growing, and growing. Grow, grow, and grow. Nakikita niyo po ba yun? Nakikita rin po ba yun ng mga kaaway? Or nakikita mo yung mga kalaban mo na tumutumba, nagagapi? Nakikita mo yung mga pagsubok mo na susolusyonan because God make a way for you. Nakikita mo ba yung mga bagay na ginagawa, tinahanda ng Diyos para sa iyong ikaunlad? Pangunawa, dapat makita mo ang mga bagay na ito. The word perceive means to have insight, to discern, to see, to consider, to give ear, to understand, and to hear intelligently. Yung mga hindi nakikita ng naked eye, nakikita ng spiritual eye. Ulitin ko po. Ang hindi nakikita ng naked eye, nakikita ng spiritual eye. And once you are anointed by God, then yung perception, pangunawa, pinalalawak yan ng ating Diyos. Ngayon, ECQ again. Ano ang nakikita mo? Negative or positive? Sa mga anointed one, positive ang nakikita. Pero sa mga hindi, pahirap at sakit ang nakikita. Depende yan kung ano yung pananaw mo sa buhay. Depende yan kung paano binubuksan ng Diyos ang mga spiritual eye natin para makita natin yung mga greater things even in troubled life. Sa mga mapighating buhay, bahagi na madidilim ng ating pagkatao, kapag ang Diyos nagbukas ng ating spiritual eye, makikita mo, madediscern mo. Katulad ng mga apostol, nasa bilangguan na ang Diyos nagbubukas ng pintuan para sa kanila. Nakatanikala na, pero ang Diyos nagkakalag ng kanilang mga tanikala. Ipinapakita how great is your God. Pangatlo, productivity. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that he planted in the house of the Lord shall flourish in the court of our God. They shall still bring forth fruit in the old age. They shall see path and flourishing. Yan po ay hango sa Psalms 92, verse 12 to 14.
Katulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Cedar ang kagayang kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito'y tumanda. Lunti at matatag ang dahon nito at laging sariwa. Praise God. Kahit na matanda ka na, productive pa rin ang buhay mo. Huwag mo sabihin hindi mo na kaya. Bakit? Ang ginagamit mong lakas ay ang lakas ng Panginoon. Ang ginagamit mong katalinuhan ay ang katalinuhan ng ating Diyos. Ang ginagamit mong kakayahan ay kakayahan ng Diyos. Hindi po sa iyo. Because we never own. All we have is what we get from our God. Ano man yung meron tayo, yun yung nakukuha at binibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, tayo po ay nagiging, nakakatanggap po tayo ng promotion. Lumalawak po yung ating perception, yung ating pong pananaw, nakikita natin yung hindi nakikita ng naked eye. At alam niyo po, ang sabi po ng Biblia, nagiging productive po yung buhay po natin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pakanasain po natin yung anointed power from our God. At mula po sa Panginoon, alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, makatatanggap po tayo ng anointing from the Lord kapag nga pinapractice po natin yung unity in spirit of our God. Kailangan po nating mag-respond doon sa anointing power of our Lord. Kung hindi po tayo magre-response, ano pong mangyayari sa atin? So hindi natin makakamit yung promotion. Hindi po natin matatanggap yung perception at hindi po natin mararanasan yung productivity ng ating buhay. So we need to respond in the anointing power of our Lord. Too many children of God are not reaching their potential to produce God's glory, and they remain. Nanatili lang sila dun sa kanilang level. Matagal ng Kristiyano, marami ng opportunity dumaan, marami ng turong tinanggap, pero nandun pa rin. Hindi yun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ang gusto ng Panginoon, meron po tayong nakikitang magandang buhay. Jesus said, those who do not produce fruit, they cut away by His Father, and He purges those who are bear fruit. Lalo po pang pinabubunga ang bunga ng mga nananatili sa Panginoon. Yung mga hindi namumunga, ang ginagawa, tinatapon at sinusunog. So kailangan po nating ihayag yan sa buhay natin. We need to proclaim it. Kaya kailangan may proclamation. Lagi nating sinasabi, hindi ko na kaya, mahirap na ako, matanda na ako, wala na, hanggang ganito na lang ang buhay ko. No, we need to proclaim it, God's goodness. We need to proclaim it, God's ability in our life. Kailangan pong ipinapahayag po yan. Sa chapter 92 ng Awit, verse 15, sabi po dyan, ito'y patotoo na si Yahweh ay tunay na matuwid siya kung sanggalang matatag na batong walang karumihan. Sino ba at ano ba ang Diyos sa buhay mo? Dapat we are eager to declare that the Lord is just. The Lord is my rock, in whom there is no unrighteousness. The Lord is my salvation. The Lord is my life. The Lord is life giver, through whom we have success. Through Him, we overcome everything. Through Him, we receive promotion in life. By His strength, our life become productive. So let us proclaim God's power. Let us proclaim
God's presence in our life. Sa John chapter 4 verse 39, this is why the harvest is being delayed. When one is anointed with fresh oil, he will not be able to close his mouth. He will speak about the grace of the Almighty. Tingnan niyo po, hindi niya kayang pigilan, automatically naghahayag po ng dakilang bagay ang sino mang tumatanggap ng anointing mula sa Panginoon. So means we need to proclaim it every day when we wake up. Let's begin to praise God. Ibalik natin ang pasalamat at magdeklara tayo ng mga dakilang bagay sa buhay po natin. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakipagkaisa kay Kristo na siya ring humirang sa amin. Sabi po ng ikalawang Korinto 1:21. So let us proclaim. Ano nga ba tayo at sino ba tayo sa Panginoon? So tandaan po natin yung level of maturity. Kailangan po nating mag-level up ng ating pong spiritual na buhay by receiving God's anointing. Paano? Una, receive God's anointing. Pangalawa, release the anointing. Pangatlo po ay response to God's anointing. At kung magkaganon po, lahat tayo ay tatanggap ng supernatural result in our life. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless you all.